Kabola, at pag-uusapan natin ang pagbabalik po officially ni Terence Romeo sa hardcourt. So, mga hindi pa na-subscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So, nagbalik na po si Terence Romeo po sa hardcourt at naglalaro na po siya. Para kanino? Para ba sa Terra Firma? Para po ba sa San Miguel Beerman? O napunta na po ba siya sa Ginebra? O baka naman napunta po ulit siya sa TNT? None of the above. Wala po doon ang pinaglalaruan po ngayon ni Terence Romeo. Siya po ay naglalaro dito po sa Albay, Kabola. At siya po ay kinuha pong import dito po sa isang paliga po dito po sa Albay, Kabola. And of course, yan ay nakakalungkot. Diba? Nakakalungkot kasi up to this point, hindi natin alam kung ano ang dahilan kung bakit hindi po siya pinapapirma o walang nag-offer sa kanya. Kung willing nga po siyang maglaro po sa Albay, bakit naman po siguro hindi siya willing na maglaro po sa kahit na sinong? Bakit tiyatanggi ba siya kung may mag-o-offer po ng halimbawa 200,000 per month po na kontrata? I doubt that. Pero nakakapagtaka na Converge, Kabola, Titan, Kabola, ayaw nila siyang bigyan po ng kontrata. And paglalaro niya po sa Albay, pag titignan po yung mga posts regarding it, is umaariba po ang mga reactions. Ganun pa rin kapopular ang isang Terence Romeo at sa first game nila, umalagwa na siya agad ng 40 points. Ganun pa rin po ito kagaling. Ang daming rumor sa dahilan kung bakit po siya umalis or bakit hindi po siya makabalik sa PBA. Pero up to this point, wala pong napapatunayan. Actually, hindi nga pinag-uusapan eh. Wala nang lumalabas na malakas na rumor kung ano yung dahilan. Pero isa lang po ang sigurado tayo. He can still play and he's still one of the most popular basketball player in the Philippines. And the combination of that, Kabola, should make him deserving of another shot in the PBA. Ito na po ating top 10 free agent. Kumbaga ito po yung top 10 po natin na sa palagay natin, may opportunity po talaga o hindi po nakakandado na makabalik po sa PBA. Number 10 natin is Raymar Jose. Kabola. So Raymar Jose, naging official po yung kanya pong pagka-cut into unrestricted free agent recently. And si Raymar Jose is undersized. Alam naman na po natin yan. Matagal po siya naglaro po sa Meralco Bulls. And alam na natin ang galawan po ng isang Raymar Jose, Kabola. Undersized ka ito, pero alam din naman natin na very hardworking siya. So, nangangailangan po ng bench na big man ang yung team, pwede po si Raymar Jose. Number 9 natin is Vic Manuel. Yes, Manuel is already a very old guy, pero kung mabibigyan nga ng opportunity pa rin po ang isang Rafi Ribes, bakit naman po hindi ang isang Vic Manuel? Ang Vic Manuel po, pag ito, binalik mo po sa PBA, I think still be a top 10 post scorer po sa liga. Number 8 natin is Mike Nieto. Ito po, bago-bago lang, no? So, mga recent po na cuts, Kabola ng TNT, nasama si Mike Nieto. Now, wala pa actually na nilalabas na official, kumbaga, na rason kung bakit po. Pero we know that Nieto can play. Yes, hindi po siya yung pinaka-athletic, Kabola, pero the guy is very intelligent and highly skilled. Yun po yung kanyang kombinasyon and that makes him credible po to get playing time in the PBA. Actually, he can even develop po into a starting caliber pero mabigyan lang po sana ng opportunity. Number 7 natin will be Bradwin Ginto. Ito, bago-bago lang. Yung nakasabay niya po na nakat, Kabola, na si Hopia, nabibigyan na po ng consistent po na playing time dun po sa Magnolia. Si Ginto po, so of course, he is older, he is smaller, hindi na po ata nakahanap ng opportunity po para bumalik. Pero we still believe that with his size and capability po to defend the Giants, dapat makabalik po siya. Number 6 natin is Matthew Daves, Kabola. So Matthew Daves, siya po ay pinayagan po o naging unrestricted free agent after po siyang pakawalan po ng Phoenix. Although na-explain po doon na siya po ay pupunta ata ng abroad somehow, some way. And if that is the case, maybe kaya hindi po siya nabibigyan ng opportunity. Pero wala kasing klaro pa eh. Nasa 6'7 minimum. So this guy has to be something good in the PBA. Alam naman natin, again, big man may take a long time to develop. Marami na po tayong examples dyan. JP Eram, Brandon Ganuelas Roser,
Kit Datu, kabola. Madami na pa example dyan ng mga big man na medyo matagal-tagal. Pero if you have the size and you have enough foot speed, you can develop into something exciting. Number 5 natin is Enzo Serrano. So, malamang narinig nyo na po yung isang balita na si Serrano daw po in one of the recent games ng Converge, nakita po sa bench po ng Converge. And of course, hindi po yan nakakapagtaka kasi si Serrano is of course connected to Delta Pineda because nga po ito ay naglaro dati sa Pampanga. Serrano is still young. I think he is already a starting caliber guard in the PBA. He is very jumpy, mataas pong tumalon, and that makes his potential really high also. Number 4 nga natin is Terence Romeo. Again, I am still at kung bakit po hindi po siya nabibigyan ng opportunity. Pag kinuha mo si Romeo, hindi ka lang nakakuha po ng isang potential po na 6-man sa team mo. Makakuha ka din ng madami pong attention kasi nga po, very popular pa rin po ni Terence Romeo. Diba? Up to this point, have you seen a handle na pwede mong patapat kay Terence Romeo? I do not think so. I do not think I have seen an handle o ball hunting po na katapat ng ball hunting ng Romeo. Si RJ Abarientos siguro yung pwede mo pong argue, pero I think Romeo pa rin ako in terms of ball handling. Number 3 natin is Kelly Williams. Yes po, Kelly Williams was also cut by TNT. Kaboy, the recent cuttings po. Pero malamang may agreement po ito, may gentleman's agreement, di ba? Na ikakat po siya for some reason, pero malamang yung salary niya po nandun pa din po. And of course, Kelly Williams, medyo matanda na rin ito, so baka latter part na, or after na po nitong first part na elimination round, saka po siya bababalikin. Pero overall, Kelly Williams is still capable, pinakita niya po yan sa last 2 tournaments nitong season. Kabola, diba? And of course, yung pinaka-importante niya pong role, he can defend Fajardo and the other giants in the league. Number 2 natin is a superstar also, Jason Castro. Arguably, the greatest player without an MVP in the history of the PBA. Now, meron siyang opportunity to play with Junmar Fajardo. When you just imagine Jason Castro playing po with Fajardo, that is now a possibility. Dahil siya po isang unrestricted free agent na. Pero sabi nga natin, malamang po mayroong agreement yan with TNT. Hindi po yan papakawalan ng ganun-ganun na lang. Ano po wala. Pero overall, we think na pwede po siyang mapa-agree pa rin siguro. To surprise, to shock the TNT, di ba? Makakatanggi ba? Halimbawa, si Castro, kung may mag-offer sa kanya ng double year contract, di ba? Baka mahirapan. Number 1 natin pa rin is Greg Slaughter. Wala na tayong update kung anong nangyari. Pero actually, may last report tayo dati, di ba? Na okay na. Na sila yung nag-agree na po with Titan until umabot po sa point na siya po ay nag-letter na din po sa PBA board. Up to this point, wala pa rin resolution. And maybe that's the reason kaya wala pa rin pong Greg Slaughter ang kabola. Pero number 1 pa rin natin do kasi he's a 7-footer. Anyone who will sign him will really change po the landscape of their team and will have the biggest player in the PBA, and having the biggest player in the PBA is a game changer. Kabakabala, sino ang gusto makuha pa ng favorite team mo? Kami na po, Soba.